Ayan, nakikita po niyo yan. Survey. Anong nangyari sa survey na yan? Patuloy na bumababa si Vice President Sara Duterte. Kita nyo? Ito Ito, kailan ba ginawa survey ito? June 15 to 19. Anong nakaraang linggo lang? Publicos ASA survey. Publicos nga ba? Ayan. Publicos ASA survey, June 15 to 19. Anong nangyari dito? Trust rating. Si Pangulong Marcos, 33. Okay, approval rating, 44. So hindi siya bumaba. Yung dating niya, 33, ganun pa rin. Hindi siya bumaba si Pangulong Marcos. Itong kay Sara, dati mataas siya, pero bumaba ng malaki. Vice President Sara Duterte, trust rating niya 46, ngayon 41% na lang. Approval rating na dating 53, ngayon 46% na lang. Wow! Yung kay Pangulong Marcos hindi gumalaw Di ba? Trust rating 33, approval rating 44, so hindi naggalaw. Ba't itong kay Sara lumaki ng ganito? Anong nangyari? Ito ba yung epekto ng no comment? Yan ba ang epekto ng no comment na laging no comment? Ayan ang nangyari. Ayan na po. Survey nila yan Di ba yung pasintabi na kung di ako kakamali, yung company yan. Publicos Asian yan, di ba? Maka Duterte yata yan ang sinasabi ng iba. Okay? Ay bakit ganyan? Trust rating bumaba ng 5% kay Sara Duterte. Dito naman sa dito medyo malaki yata yung approval rating 53. 46 na lang. 7% tama ba? Tama, 7%. Ba malaki yun? Ilang milyon yun? 7% ang binaba ni Sara sa approval rating. Sa trust rating ay 5%. Kung di ako nagkakamali, meron dito sa survey na ito, tumaas ng bahagya ang rating ni Senate President Escudero. Bago pa yan. Ang nakakagulat dyan, tumaas din yung rating ni Speaker. Bahagya rin tumaas. Ibig sabihin, President, Senate President, at House Speaker, yung tatlo, ay lahat tumaas o hindi nagalaw. Halos yung kay Pangulo. Pero yung kay Vice President, doon sa top 4 na mga opisyalis ng gobyerno, ang kay Vice President lang ang bumaba. So inuulit ko yung kay Senate President tumaas. Yung kay Speaker tumaas din. Yung approval at saka trust rating. Yung kay Pangulo okay lang. Pero yung sa pangalawang Pangulo ang biglang bumulusok, biglang bumaba. Anong nangyari? Kayo, ano inyong masasabi? Bakit bumaba? Ito ba yung epekto ng no comment kung no comment siya? At saka yung wala siyang ginagawang pagtatanggol kay Pangulong Marcos sa batikos sa kanya batikos ng kanyang pamilya, former President Duterte, Baste at saka Pulong at iba pang mga DDS. Kahit yung mga DDS vlogger, sabi ko nga yung mga DDS vlogger nakakasira kay Sara, ayan na. Vice President Sara Duterte, huwag mong sisihin ng taong bayan at gobyerno kung bakit ka bumababa sa trust at approval rating mo. Hindi nakakatulong sa iyo ang mga DDS vlogger. Hindi nakakatulong sa iyo yung mga kakampi nyo. Kasi ang importante para pagtiwalaan ng tao sa iyo manggagaling. Ang problema, no comment ka ng no comment At wala naman may pagmamalaking ganong kalaki sa nagawa sa Department of Education. Katunayan, kaya nga hirap ang ating Pangulo ngayon magharap ng kanyang kapalit. Ano ba ang sinabi ni Pangulong Marcos? Gusto niya may alam, may kakayanan na tututok sa Department of Education. Mukhang nakita niya, wala talagang pagbabago. Yun. So yun ang posibleng dahilan ng pagbaba ng rating mo. Importante yan. Trust and approval rating. Parehong bumaba. Tapos yung mga ibang opisyal tumaas. Ang Pangulo hindi naman gumalaw pero okay lang yan kasi nasa balikat ng Pangulong Marcos ang lahat ng responsibilidad ng bansa. Kaya kahit anong gawin ng Pangulo, yung iba hindi pa rin natutuwa. Pero yung Vice President na wala naman masyadong trabaho ay bumaba pa. So, ang mensahe niyan, hindi po ito batikos. Kasi magre-react na naman yung mga DDS vloggers, sasabihin binabatikos. Pag nabanggit kasi mga Duterte, akala binabatikos na Yan ang dahilan kung bakit kayo pasira ng pasira. Hindi kasi nyo naintindihan ang balitang totoo. Akala nyo at pag binanggit ang mga Duterte, binabanata na kayo. Hindi po. Issue yan. Balita yan. Alam po yung mga balita. So ito, wake up call sa'yo, Sara.
Hindi ka natutulungan ng mga DDS. Hindi ka natutulungan ng mga DDS vlogger. Nasisira ka sa kanila. Naging collateral ka nga. Naging damage ka na nga. Collateral damage o kung ano man ang naging nangyari sa iyo. Yan ho sa pananahimik mo sa national issue at mga personal na batikos ng iyong pamilya at ng mga DDS vlogger sa kay Pangulong Marcos at sa first family. Yan ang epekto sa aking sariling opinion, interpretation. Yan ang problema. At sinasabi ko pa para makapag-adjust kayo. Kung hindi kayo maniwala, bahala kayo. May kanya-kanya tayong interpretation at opinion sa mga nangyayari. At yan ay pababa pa ng pababa. Maniwala kayo. Lalo na ngayon na magkakasalungat na sinasabi ng kailang pamilya. Tatakbo, sabi hindi, maganon, di ba? Parang niloloko at parang nililinlang ang mga tao. Pinaglalaroan nyo ang mga tao. Ang mga tao ngayon, seryoso sa development. Seryosong gumanda ang buhay. Seryosong tulungan ng ating gobyerno. Ayaw na nila ng fake news. Sawan-sawa na sila sa personal na atake, personal interest and political interest. Yan ang totoo. Kaya yung mga pagbagsak, paghina sa mga survey na yan, yan ang mensahe. Okay? So, tama-tama yan. Malapit na po ang eleksyon. May epekto yan sa mga kandidato ng mga leader na ito. Pag maganda ang rating ng Pangulo, may epekto yan sa kanyang kandidato sa next election. Pagbagsak ang rating ni Sara Duterte, kung sino man ang kanyang i-endorso, hindi rin makikinabang masyado. Lalo na kung sila ay magiging opposition, sila ay magiging anti-Marcos na tuluyan. Pag tuluyang humiwalay ang kanilang mga kandidato na mukhang papunta ron, lalo hong mararamdaman yan. Dahil ang taong bayan at ang channel ko, ito Mike Abe Opinions at saka po yung MA Pinoy TV ay magsasabi lagi tayo ng totoo sa kung anong nangyari. Ayaw ko nang palinlang ang mga tao. Kawawa ang mga tao pag nalilinlang. Kawawa ang mga tao pag masyadong nagagamit o nagpapagamit. Ang channel ko ay magsasabi ng totoo kung ano ho ang maaaring mangyari pag nagkamali. Una, magsisisi kayo ng 6 na taon. Pangalawa, gagamitin lang kayo sa kanilang interest na personal at saka political. Power o kapangyarihan lang ang habol ng mga taong ganyan. Iwas kayo sa mga taong ganon. Ang tulungan natin at suportahan sa eleksyon yung may pusong totoo. May paninindigan sa bayan, may paninindigan laban sa China para sa West Philippine Sea, may paninindigan para iangat ang buhay ng Pilipino. Hindi yung ang gusto lang ay bumalik sa kapangyarihan, maghawak ng kapangyarihan, pero wala naman hong programa. Yan ang dapat nating iwasan. Kaya kayo, huwag kayong magsasawa kahit nauulit pa yung aking mga sinasabi rito. Dahil ako ay naniniwala ang pangungulit natin at ang ating pagtalakay ng ganitong isyo ay makakadagdag at makakahikayat ng tamang pagdedesisyon pag sa dumating na ang eleksyon. Huwag palinlang, huwag pagamit. Unulit-ulit ko yan. Kung mahal mo ang bayan mo, mahal mo ang bansa mo, maninindigan ka. Hindi ka maniniwala sa pasikatan, pagalingang magsalita pero kulang sa gawa. Ano ha? Tayo ang may ari ng Pilipinas at hindi politiko. Tayo ang gaganda ang buhay kung tayo magiging marunong. Sa ngayon at sa matagal ng panahon, puro politiko lang ang nakikinabang sa kanilang mga galaw kasi nagpapagamit kayo. Tama na, sobra na. Manindigan sa tama. Sana all ang mga Pilipino.